Solve tayo, buoyancy. Lumabas, ayan, May 2019. Kaya na magbasa, haba eh. So, sabi dyan, binigyan tayo ng right circular cylinder, tapos yung diameter daw niya, 1 meter. Kaya nilagay ko na dito, nilabelan ko na, yung radius lang. 0.5 meters yung radius niya, since yung diameter niya, 1 meter. Tapos yung weight niya daw, 900 newtons. So, yung weight daw ng cylinder natin, 900 newtons. Tapos, nakakabit daw siya sa isang anchor block such that 0.30 meters of the cylinder is below the surface of the water. Ito naman yon. Ibig sabihin niyan, yung cylinder mo, nakalubog siya na yung 0.3 meters na height niya, nasa ilalim lang ng tubig. Ito yan. Tapos binigyan ka rin ng volume ng anchor block. Yung anchor block, 0.5 cubic meters. Tapos yung weight niya, 24 kilonewtons per cubic meter. Tapos, assume seawater to have a specific gravity of 1.03. Tanong sa number 1, determine the buoyant force in kilonewton in the cylinder for the position described. So, yun, yung position na yun, ito, dinrawing ko yan dito. Yung anchor, nakalubog sa ilalim ng tubig, nasa seabed siya. Kung kunyari, ito, nasa lupa yan, nasa ilalim. Nakapatong dyan yung anchor. Tapos, nakahawak siya sa cylinder mo. Para ang kakalabasan niyan, 0.3 meters lang yung nakalubog. Tapos ang pinapatanong lang dyan, determine the buoyant force in the cylinder. Ang formula lang naman lagi ng buoyant force, lagi nyo lang tatandaan, isa lang formula niyan. Lahat yan umiikot sa weight is equal to buoyant force. Laging ganyan yon. Ano ba formula ng weight? Formula ng weight, gamma, volume. Ano formula ng buoyant force? Gamma, volume. Di ba? Parehas lang. Ang problema, anong klaseng gamma, anong klaseng volume? Para sa weight, ang gagamitin mo, dito tayo, sa weight, ang gagamitin mong gamma, gamma ng object. Tapos anong gagamitin mong volume? Volume din ng object. Kasi yun yung bigat niya eh. Yun yung weight niya. Kaya kailangan mo gamitin kung ano yung characteristics ng object. Tapos para naman sa buoyant force, ang gagamitin mo naman sa buoyant force, gamma ng liquid. Yung liquid kung saan siya nakalubog. Tapos yung volume naman na gagamitin mo dyan, volume submerged. Yung volume na nakalubog sa ilalim ng liquid mo. 'Di ba? Since dito sa problem na to, ang binigay na liquid diyan, seawater. So, gagamitin mong gamma diyan. Gamma ng seawater. Tapos yung volume submerged, eto. Kung ano yung volume nito, yung nakalubog lang. Yun lang. Eh, tinatanong lang dyan, buoyant force eh. Dito lang gagamitin natin. Buoyant force is equal to, number 1, gamma ng liquid times volume submerged. O, di yun lang, madali lang. Ano ba yung gamma ng liquid? Specific gravity lang yon. Yung gamma is equal to specific gravity times gamma ng tubig. Oh. Ano ba yung specific gravity? Binigay yun eh. Saan ba yun? Ayun, 1.03. Specific gravity ng seawater, 1.03. Edi yun. Gamma ng liquid, 1.03 times gamma ng tubig, 9.81 kilonewtons per cubic meter. Tapos ano yung volume na nakalubog? Ito. Ano ba volume ng cylinder? Ang volume ng cylinder, pi r squared. H, 'di ba? Anong R natin? Ang R natin diyan 0.5. Yung height natin, yung height lang ng nakalubog, hindi yung height ng buong cylinder. Ang gagamitin mo lang diyan, height lang ng nakalubog kasi nga volume submerged lang yung kailangan mo eh. So yung H mo diyan 0.3 lang times pi, yung radius 0.5 squared. Tapos yung height ng nakalubog 0.3 meters. Ito meters din to. Meter squared, so cancel to. Cancel to, cancel to, cancel to. Kilonewton makukuha mo dyan. 2.381 kilonewton. Diba? Yung nagsagot sa number 1. Buoyant force lang hinihingi. Yung buoyant force na yan, ito yan. Yung buoyant force na tinutukoy dyan, yung force na tumutulak pataas. Di ba pag tumatalon ka sa swimming pool, o kaya sa tubig, umaangat ka kung saan kang umaangat. Yun yung buoyant force. May tumutulak sa'yo pataas. Yun, ito. 2.2381 yun dito. Pataas. Kilonewton, yan. Okay, number 2 ka na. Determine the force in kilonewton in the wire for the given draft of the cylinder. Yung wire na tinutukoy dyan, ito yan. Cable yan. Tapos, sinabi, neglect the weight and volume of the cable. So, wala siyang weight, wala rin siyang volume. Ang tatanungin mo lang daw dyan, ang tinatanong lang sa'yo dyan, yung tension dito.
para ganito yung position niya, 0.3 lang yung nakalubog. Paano natin mapapalabas yung force niyan ng cable? Eh di ikat mo pre. Pag kinat mo yan dito, makukuha mo, nalalabas na yung force niyan. Kaya ikakat natin yan. Ayan na, kinat ko na. Ayan yung cylinder, ito yung tubig. Ba, ito yung tubig. Ang height niyan, 0.3. Ba, 0.3 meters. Tapos ito, weight lang ng cylinder, 900 newtons. Diba? So, ito, tension. Tapos, yan lang ba force na umiikot dyan sa free body diagram niyan? Hindi. Kasi nga, may buoyant force pa. Eh, nakuha na natin yung buoyant force, 2.38 kilonewton. So, may tumutulak dito na force pataas na 2.38. 2.381 kilonewton, di ba? Kaya ito, gagawin natin tong kilonewton. Yung 900 newton, magiging yang 0.9 pag dinivide mo ng 1,000 para consistent yung unit natin. Di ba? Tapos, ang pinapahanap sa atin dyan, yung tension. Diba? Kasi ang cable, wala namang compression kaya hindi mo pwedeng gawing upward yung arrow niyan. Walang cable na kayang mag-resist ng compression. Lahat ng cable, lahat ng tali mo, tension lang. Kaya pababa yung nilagay kong arrow. Kasi tension lang siya. Yun lang yung kaya niyang i-resist. E di mag-summation forces y ka na lang. Is equal to 0, upward, positive. Lahat mo na ng upward, ito lang, 2.381. Minus lahat ng downward, minus t, minus 0.9 is equal to 0. Makukuha mo agad yung t dyan. Ganyan lang kabilis yan. 1.481 kilonewton. Yan agad sagot sa number 2. Bilis lang. Letter D, 1.48. Last na agad. Number 3. Evaluate the rise in tide that will lift the anchor from the bottom of the sea in meters. Ang tinatanong dyan, kasi 'di ba yung initial na ano niya na position niya, yung nakalubog lang na part ng cylinder, 0.3 meters. 0.3 lang yung nakalubog. Ang tinatanong diyan, gaano kataas dapat yung tubig mo para mabuhat niya yung anchor? Ibig sabihin niyan, hindi na 0.3 to. Pwedeng ang kailangan mo pala na nakalubog sa tubig, pwedeng 1 meter, pwedeng 2 meters, ganun. Kailangan mo hanapin kung ano yun para mabuhat niya yung anchor. Para wala na siya sa seabed. Aangat na siya. Yun ang tinatanong. Hindi na 0.3, hahanapin mo yung depth niya. Paano natin gagawin yun? E di magsisimula ka muna dito sa anchor. Ikakat mo muna yan para lumabas yung tension bago tayo lumipat dito. Ano ang pinagsasabi ko? Ganito lang yan. Kakat mo yan dito. Tapos isolate mo tong nasa baba. Ayan, sa number 3, in-isolate ko lang. Kinat ko lang dito. Tapos in-isolate ko yung anchor. Tapos dito, may seabed dito. Diba? Tapos ang hahanapin mo dyan, ano yung tension? Diba? Diyan tayo manggagaling. Kung sosolve natin yung tension. Eh di ba binigay yung weight ng anchor? Yan. Yung weight ng anchor, binigay yan. Ano ba formula ng weight ulit? Eh no, sinabi ko kanina, yung formula ng weight, gamma ng object times volume ng object. Ano ba yung gamma ng object? Binigay yan eh. Asa na ba? Ayun, no, anchor block, ang volume niya, 0.5 cubic meters. Tapos yung unit weight niya, 24 kilonewtons per cubic meter. Susulat natin. Ang gamma ng anchor, gamma A na lang, 24 kilonewtons per cubic meter. Tapos yung volume ng anchor, 0.5 cubic meters. O di makukuha na natin yung weight. Weight is equal to 24 times 0.5. Ang weight niya lang pala 12 kilonewtons. Diba? So yung weight natin, ang direction niyan downwards kasi weight eh. O, 12 kilonewtons to. Yan na ba yung free body diagram natin? Hindi pa kasi consider na nga natin siya, naaangat na. So dito kasi pag nakalubog yung anchor dito sa seabed, pag nakalapat siya dyan, technically ito, walang buoyant force dyan. Yung buoyant force dyan, 0. Kasi hindi makakapasok yung tubig sa ilalim eh, kasi nakalapat nga siya. So technically, walang tutulak sa kanya pataas. 'Di ba? Kasi nakalapat to eh. Saan papasok yung tubig dyan? Naiipit na. So sa ganitong position, walang buoyant force dyan. Pero ang tinatanong kasi dito, kailangan natin mahanap yung rise in tide, yung pagtaas ng tubig para ma-lift yung anchor sa ilalim ng tubig. So ibig sabihin dito sa problem na to, i-consider na natin to na umangat na. Ibig sabihin, etong seabed mo, nandito na sa baba, medyo umaangat na yung anchor mo. So papasok na yung buoyant force dyan. Magkakaroon na dito ng buoyant force. Itutulak na siya pataas sa position na yan. Yan yung buoyant force. So solvein ulit natin yan. Ano ba yung buoyant force? Buoyant force is equal to gamma ng liquid ulit times yung volume lang ng nakasubmerge. Eh di ba binigay na yan? Yung gamma ng liquid natin, 1.03 times 9.81 lang yung gamma ng tubig. Oh, ano pa yung volume submerged ng anchor? Eh di yung buong volume niya nakalubog. Ayan oh. Nasa ilalim ng tubig yan eh. So ano yung volume na nakalubog? Eh di 0.5.
0.5. Diba? Makukuha mo dyan na buoyant force, 5.05. 215 kilonewton. Yan yung buoyant force. Di ba? Makukuha mo na yan. Ito, 5.05. Hindi mag-summation forces, vertical ka na lang ulit. Summation forces y is equal to 0, upward positive. So, makukuha mong tension dyan. Hindi, buuin na lang natin para hindi nakakalito. Lahat ng downward, 12 negative. Tapos upward naman, plus 5.05 plus T. Upward ulit to kasi tension nga eh. Wala namang tension na compression eh. Kaya upward yung arrow natin. Ang makukuha mo dyan sa T, pag sinipsolve mo yan, o kung ano man gusto mong gawin, 6.94785 kilonewton. Diba? So, tama talaga. Ang kailangan mo na tension sa cable, 6.94 para umangat siya. Tignan mo yung tension natin kanina, 1.481 lang. So, ibig sabihin, nakalapat talaga yung anchor sa seabed kanina. Hindi tulad ngayon na kailangan mo ng 6.94 kilonewtons para umangat yung anchor. O, di nakuha mo na yung tension dito. Eh di lilipat ka na sa kabila, doon sa cylinder. Ikakat mo naman yung cylinder na part. Ito naman yun. Ayun na, nalipat mo na. Ito na yung sa cylinder natin. Pero ito, yung tension dyan, makukuha mo na. Ito, makukuha mo na to. Nakuha mo na yan eh. 6.94785 kilonewtons. Tapos yung buoyant force dyan, magbabago na yan. Hindi na 2.381 kilonewton yan. Kasi nga, hindi na 0.3 yung nakalubog. Diba? Kanina, nakuha natin yung buoyant force niya na 2.38 kilonewtons kasi yung nakalubog lang sa kanya, 0.3 meters. Eh dito, hindi na nga eh. Yun na yung hinahanap natin, ano yung depth ng nakalubog niya. So, hindi na 2.38 yung buoyant force niyan. So, ito naman yung hahanapin natin, yung buoyant force. Ito. Diba? Ito, fix na to. 9.9 kilonewtons talaga yung weight niyan. Di mag-summation forces, vertical ka na lang ulit. Summation forces, vertical is equal to 0, upward, positive. O lahat mo na ng positive, BF. Minus 0.9 minus 6.94785 is equal to 0. Tension to kasi. Kailangan ulit tension to. So, downward naman. Kaya makukuha mong buoyant force dyan. 7.84785 kilonewtons. Kailangan daw yung buoyant force mo 7 kilonewtons para maangat niya yung anchor. E di balik ka na dun sa formula ng buoyant force. Ano ba formula ng buoyant force? Buoyant force is equal to gamma ng liquid times volume submerged, di ba? O ano ba yung volume submerged natin? Di ba yung volume submerged natin? Pi r squared h. Oh. E di yan na. Palitan mo lang yung volume submerged. Yung BF mo, 7.84. 785 kilonewtons to is equal to yung gamma ng liquid, saan siya nakalubog? Seawater, 1.03 times gamma ng tubig, 9.81 kilonewtons per cubic meter. Tapos yung volume submerged niya, pi, radius niya 0.5 pa rin, di naman nagbago yun eh. Ang nagbago dyan, yung h. Yung h na nakalubog. Ito na yung nakalubog eh, hindi na 0.3. Yan yung hinahanap mo. O, makukuha mo na yan, h. Keep solving mo lang yan. 0.9889 meters. So, 'di ba? Kailangan daw ang nakalubog na part niya 0.988, hindi 0.3 para maangat niya yung anchor. Pero kung titignan mo, wala sa choices 'yan. Oh. Wala sa choices 'yan kasi ang tinatanong lang naman, evaluate the rise in tide. Kailangan kung ano yung tinaas. Ang total na taas dapat daw 0.989. 0.989 meters. Eh, ang initial mo kasing tide, 0.3 meters. So, ang tinatanong talaga dyan, eto lang. Oh. E di pagbawasin mo lang yan, 0.989 minus 0.3, yun na yung sagot mo. Diba yun? 0.689 meters. O, diba? Yan na yung sagot. Ito yung kailangan mo. Kailangan tumaas siya ng 0.689. Yan yung hinihingi. Ano lang dyan? Number 3, letter C. Diba? Madali lang. Lahat ng formula mo nanggagaling lang sa weight is equal to buoyant force. Bye-bye.